my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Magandang umaga po. Morning po. Inaanyayahan po ang lahat na tumayo para sa tawag sa pagsamba. Purihin ninyo si Yahweh, mga nilikha sa kalangitan. Kilalanin ang kanyang lakas at kanyang kaluwalhatian. Purihin ang kanyang maluwalhating pangalan. Sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan. Tinig ni Yahweh naririnig sa ibabaw ng dagat. Ang dakilang Diyos ay nagpapakidlat. Umaalingaw-ngaw at naririnig ng lahat. Tinig ni Yahweh makapangyarihan at punong-puno ng kadakilaan. Marilag na Jesus, Hari ng sino, naganyong tao, anak ng Diyos. Pinupuri kita, na iyong sinasamba, o tuwa ng kaluluwa. Mayang libis at lalo ang bukid sa sinag-araw nilang damit. Ngunit ikaw, Jesus, ay lalong mairog kaysa alinmang alindog. Marilag ang araw, ang sinag ng buwan, at bituin sa kalangitan. Ngunit ang ganda mo, mahal na Jesus ko, higit sa lahat na ito. Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa pag-ibig at kabutihan na hindi nauubos. Ngayon po kami ay lumalapit sa iyong harapan na may mapagpakumbabang puso, nagnanais na marinig ang iyong tinig at gabay sa aming mga buhay. Panginoon, turuan mo po kami na hindi lamang magsalita at humiling, kundi magpalinis at makinig ng may pananampalataya, na ang aming puso at isipan ay nakatuon sa iyong salita at kalooban. Tulungan mo po kaming linisin ang anumang hadlang sa aming panindinig, ang ingay ng mundo, ang aming mga agam-agam at ang aming sariling plano. Buksan mo po nawa ang aming puso upang marinig ang iyong tinig na naglalaman ng patawad, pagmamahal at malinaw na direksyon. Gabayan mo po kami sa tamang landas at bigyan ng lakas upang sundin ang iyong tinig higit sa aming sariling pagnanais. Sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Dumako po tayo sa panahon ng ating pagsisisi at paghingi ng kapatawaran para sa lahat ng mga nagawa nating mga kasalanan sa Diyos at sa ating kapwa.
Ang bawat isa ay tinatawagan ng Panginoong Hesus upang bigyan ng liwanag mula sa kadiliman ng kasalanan. Ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas, ang ilaw na hindi kumukupas at nagbibigay ng pag-asa. Mga minamahal na mga kapatid, tayo nang lumapit sa trono ng ating mahabaging Diyos. Lumapit po tayong lahat ng may kababaan ng puso, magsisi ng ating mga kasalanan at tanggapin ang kanyang pagpapatawad sa ating mga kasalanan na nagawa, lihim man o hayagan. Samantala tayo po ay maglaan ng kaunting panahon para sa ating pangsariling pagsisisi habang tinutugtog po ang mahinang tugtugin. Tayo pong lahat ay manalangin sa Diyos. Maawaing Ama, kami ay lumalapit sa iyo. Inaamin namin ang aming mga kasalanan sa harap mo. Ang iyong mga pangako ay makatarungan. Kaya naman, nagtitiwala po kami na patatawarin mo ang aming mga kasalanan at linisin mo po kami sa bawat bahid ng kasalanan. Inilagay po namin ang aming pag-asa sa iyo. Naway mapatawad ang aming mga kasalanan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang mabuting balita ng pagpapatawad ng Diyos na buhay ay ipinahayag na sa ating pandinig. Tayo pong lahat ay pinatawad na ni Kristo Jesus. Tayo pong lahat ay inaanyayahang muli na lumapit sa kanyang piling. Ang ating pong tugon, purihin ang ating buhay na Diyos. Purihin si Kristo Jesus na ating tagapagligtas at manunubos. Amen. Tawarin ang lahat sa lagi, yaoy di ko nakikita. At lubayan ang iyong pagsinta. Amen, amen. Pari na po tayo magsiyo po. Good morning, good Sam. Sino po yung for the first time ay makakasama po natin na sumamba sa ating pong, dito po sa bandang kanan po. May we recognize po kung ayan, pwede po ba kayong tumayo, ma'am? Ayan. Mamaya po ay lalapit po ang ating pong usher para kunin po ang inyong pangalan. Salamat po for choosing Good Sam as your place of worship today. Dito po sa bandang kaliwa, meron po ba? For the first time, will be worshiping with us po. Para po ma-recognize po namin kayo. Ayan. Kung wala na po, let's all welcome po everyone po sa ating pong pananambahan ngayong umaga. At ngayon po ay tayo po ay magsitayong lahat at makipagkasundo po sa bawat isa, makipagkamayan at ipagkaloob po natin ang kapayapaan ng Diyos. Habang inaawit po natin ang Oh, I Love You with the Love of the Lord. Mahal kita sa Panginoon, oh mahal kita sa Panginoon, makikita sa'yo
kalwalhatian niya. O mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. Nakikita sa iyo kalwalhatian niya. O mahal kita sa Panginoon. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Patuloy po tayong umikot at magkamayan habang inaawit po natin ang ating mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Kalwal na mahal kita, Panginoon. Minsan pa, mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hey, yo. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Sabihin natin, mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit. Kailan may di kita ipagpapalit. Pagkat sa Diyos walang pangit. Pagkat sa piling walang pangit. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Sa Panginoon. Sa Panginoon. Amen. Dumako po tayo sa pasasalamat, pahayag at malasakit po ng ating iglesia. Today, we will be having our council meeting, but it will be preceded by SPPR meeting po. SPPR will be at 12 o'clock, and then will be followed by our council meeting po at 1:30. Tayo po ay tinatawagan to support for the Equitable Compensation Commission. We encourage everyone to give from the heart, as your generous contribution will directly help sustain and support our church workers who faithfully serve, often in challenging situations. Your giving
is more than financial. It is an act of love, solidarity, and partnership in God's mission. Let us be channels of God's blessing, and together we can uplift and empower our church workers in their calling. For those who wants to sponsor our altar flowers po, para po sa ating floral offering, of course, we want to thank the Magallones family for the beautiful floral offering in thanksgiving for the manifold blessings that they have received. May God continue to bless you with good health, joy, and heart full of gratitude. May your life be filled with His grace and abundant blessings. And for those who are following our Facebook page, paki-like po yung ating pong page. And for those with mobile data, please open your Facebook app and follow these steps. Go to the Good Samaritan First United Methodist Church Facebook page, then follow the page to stay updated. And then share our live stream worship service with your friends and family. And let us spread the Word of God together. And of course, we want to recognize in our midst sina kapatid na Lisa Martinez from, siya po ba yun kanina? Yes, maraming salamat po, kapatid na Lisa Martinez, for choosing Good Sam as your place of worship today. Please sit back and relax and enjoy po yung ating pong worship together. That's all for today. And we now come to our worship proper po. Let us prepare our hearts and minds to hear the Word of God. Ihanda po natin ang ating mga puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang unang pagbasa ay matatagpuan sa aklat ni Isaias, Kabanata 42, talatang 1 hanggang 9. Sinabi ni Yahweh, narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking pinili at lubos na kinalulugdan. Ibinuhos ko sa kanya ang aking espiritu at siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Hindi siya makikipagtalo o makikipagsigawan, ni magtataas ng boses sa mga lansangan. Ang marupok na tamboy, hindi niya babaliin. Ilaw na adaan-dap-andap, hindi niya papatayin. Katarungan para sa lahat ang kanyang paiiralin. Hindi siya mawawala ng pag-asa o masisiraan ng loob hanggat katarungan ay maghari sa daigdig. Ang malalayong lupain ay bundok, ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Ang Diyos na si Yahweh ang lumikha ng kalangitan, nilikha rin niya ang lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. Kaya't sinabi ng Diyos na si Yahweh sa kanyang paglingkod. Akong si Yahweh ang tumawag sa iyo sa katuwiran. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng kasunduan sa lahat ng tao, at sa pamamagitan mo ay dadalhin ko ang liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magbubukas sa mga mata ng mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ako si Yahweh, yan ang aking pangalan. Walang makakaangkin ng aking karangalan. Ang papuri sa akin, hindi sa Diyos-Diyosan. Ang mga dating pahayag ko ay natupad na. Mga bagong bagay ang sasabihin ko ngayon bago pa mangyari ang mga ito. Para sa ating ikalawang pagbasa, ito ay hango sa Aklat ng Gawa, Kabanata 10, talatang 34 hanggang 43. At ito po ang sinasabi. At nagsalita si Pedro, ngayon ko lubusang nauunawaan na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid, kahit taga saan mang bansa. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita.
Ipinahayag niya sa kanila ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na siyang Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang pangyayaring naganap sa buong lupain ng mga Hudyo na nagsimula sa Galilea pagkatapos na ipangaral ni Juan ang mensahe tungkol sa bautismo. Alam ninyo ang tungkol kay Jesus na taga Nazareth at kung paanong pinili siya ng Diyos at pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyo na pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao at pagalingin ang lahat ng pinapahirapan ng dyablo. Nagawa niya ang mga ito sapagkat kasama niya ang Diyos. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Siya ay pinatay nila. Siya ay pinako nila sa krus. Ngunit siya'y muling nabinuhay ng Diyos sa ikatlong araw at hinayaang ipakita ang sarili. Hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin ng mga pinili ng Diyos bilang mga saksi na nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang itinatukoy ng mga propeta ng kanilang ipinahayag na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. At ito po ang salita ng Diyos. Shall we arise? Our gospel for today is according to St. Matthew, chapter 3, verses 13 to 17. And this is what he says. Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? Jesus replied, Let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Then John consented. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment, heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. And a voice from heaven said, This is my Son, whom I love. With him I am well pleased. Brothers and sisters in Christ, the word of the Lord for the people of God. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. And now let us listen to the message through a song to be rendered to us by our very own Echoes of the Good Samaritan.
eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. High and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Amen. Muli isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Salamat po sa ating koro na palaging nagbibigay sa atin ng mensahe sa pamamagitan ng awit. Muli isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid at mga magulang. Tayo po ay patuloy na magsama-sama sa linggong ito ng ating pagsamba upang minsan pa ay ating sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sa umaga pong ito, mga kapatid, ang ating pagbubulay-bulayan ay may kinalaman o may title na Hearing God's Voice in Prayer. No, bakit nga ba mahalaga ang pakikinig sa Diyos kapag tayo po ay nananalangin? So let me begin with a simple but honest question. No? Ilan po sa atin ang minsang nagsabi sa panalangin, Lord, nagpre-pray naman po ako, pero parang tahimik ka. Kung minsan sa ating pananalangin, hindi natin naririnig ang nais sabihin ng Diyos. Bakit? Kasi meron tayong gustong pakinggan. Meron tayong gustong marinig. At kung minsan, ayaw nating pakinggan kung ano nga ba
ang sinasabi ng Diyos sa atin. Sa totoo lang po, napakalaki po ng posibilidad na magkasala ang tao. Lalo na po kung kulang ang kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Hindi po dahil sa likas tayong masama, kundi dahil madalas tayong nagiging ignorant sa kalooban ng Diyos. At alam naman po natin ang kasabihang, ignorance of the law excuses no one. Hindi po natin pwedeng sabihin sa Diyos, Lord, hindi ko alam. Dahil ang tanong ng Diyos ay hindi lang kung alam natin ang kanyang kalooban, kundi ito ba ay hinahanap natin. Kaya nga po dito pumapasok ang kahalagahan ng pananalangin. Ngunit ang isang mahalagang tanong pa rin po sa atin, paano ba talaga natin naririnig ang tinig ng Diyos habang tayo po ay nananalangin? Ang nakalulungkot po, many believers struggle not with praying, but with hearing God's voice. Marami ang nagsasabing gusto kong marinig ang boses ng Diyos. Pero ang tanong ay handa ba tayong pakinggan ang Diyos kahit ang sinasabi niya sa bawat isa po sa atin ay pagsunod, pagbabago, at pagtatangi sa kasalanan. When we pray when we are confused. We pray when we are hurting. We pray when we need direction. Yet sometimes it feels like heaven is silent. Kaya nga in today's passage, in Matthew chapter 3 verses 13 to 17, reminds us of a powerful truth. God still speaks and He desired to be heard. Bago po natin puntahan yung main topic, nais ko munang dalhin sa bawat isa sa atin yung background of the text. So, why this moment matters? No? In a historical context, Matthew chapter 3 introduced John the Baptist, the forerunner of Jesus. His message was simple but strong. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. John's baptism was a baptism of repentance, a public declaration of turning away from sin. Then something unexpected happens. At ito yung the shocking arrival of Jesus. In verse 13, ang sabi doon, then Jesus came from the Galilee to the Jordan to be baptized by John. This shocked John because Jesus had no sin to repent of. Jesus was greater than John. John even says, I need to baptize by you. But Jesus answered, let it be so now. It is proper for us to do this, fulfill all righteousness. Why is important? Because this moment reveals the heart of Jesus, the work of the Trinity, and most importantly, the voice of God. This is not just about baptism. This is about how God speaks to His people. Paano nga ba natin nare-recognize ang tinig ng Diyos
habang tayo po ay naglilingkod? Paano natin nalalaman na ang Diyos ang nagsasalita habang tayo ay nananalangin? Ilagay po natin ang ating mga sarili sa isang sitwasyon, sa isang mall. Sa mall, napakaraming tao, maingay. Pero merong isang bata doon na nag-iisa. Hindi makita ang kanyang magulang, pero nung sumigaw ang kanyang magulang na anak, lumingon kagad ang batang ito. Hindi dahil malakas ang boses ng nanay, kundi dahil pamilyar yung boses na tumawag sa kanya. Hearing God's voice is not about volume. It's about relationship. Now, how God speaks in Matthew chapter 3, verses 13 to 17. First, God speaks to obedient hearts. Jesus insisted on obedience. To fulfill all righteousness, He chose humility over position. He chose submission over status. Naalala ko po yung kwento ng mag-ina. Sabi po ng bata, "Nanay, ano po ba ang 10 utos?" Sabi ng nanay, "Anak, iyan ang ibinigay ng Diyos kay Moises. Ipinapakita nito na ang Diyos ay makapangyarihan." Sagot ng nanay. Napaisip ang bata, sabay sabing, "Kung ganun po, Nay, mas makapangyarihan po pala kayo kaysa kay God." Sabi ng nanay, "Bakit naman? Kasi po kayo, ang dami-dami niyong utos, pero si God ay 10 lang." Minsan natatawa tayo sa mga ganitong ilustrasyon, pero kung titignan natin, mayroong malalim na katotohanan. Dahil noong panahon ng Panginoong Hesus, may mga taong tila makapangyarihan pa sa Diyos. Ang mga pariseo at eskriba. Ang 10 utos ay pinarami nila ng daang-daang patakaran. Para po sa kanila, ang kabanalan ay literal na panlabas na pagsunod, hindi panloob na pagbabago ng puso. Kaya nga, nung panahong iyon, madalas ang ating Panginoong Hesukristo ay inaakusahan na binabaliwala niya ang kasulatan, ang kautusan. Ngunit ang sagot ng Panginoong Hesukristo sa aklat ng Mateo, Kabanata 5, talatang 17, "Hindi ako naparito upang pawalang bisa ang kautusan, kundi upang gawin itong ganap." At dun sa verse 16 ng ating pinagbubulay-bulayan, sabi doon, "As soon as Jesus was baptized, heaven was opened." Heaven opened after obedience. Many believers want direction without surrender. Answer without obedience. But obedience often leads revelation. If we want to hear God in prayer, we must first ask, "Lord, I am willing to obey what you will say." Alam niyo po, sa buong Biblia, makikita na ang kautusan ay hindi po hiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Ang panalangin ay hindi hiwalay sa pagsunod sa salita. At ang pakikinig sa Diyos ay laging humahantong sa pagbabago ng buhay. Tandaan natin, mga kapatid, hindi natin maririnig ang tinig ng Diyos kung sinasara natin ang ating puso sa Kanyang salita. God speaks most clearly through what He has already spoken.
Kaya napakahalaga na palagi tayong nakikinig sa tinig ng Diyos. Pangalawa, God speaks in the context of relationship. Sabi ng ating text, "This is my son." God did not introduce Jesus by His work, but by His identity. Before Jesus preached, before Jesus healed, before Jesus performed miracles, God affirmed who He was. Kaya mga kapatid, makikita natin dito, prayer is not a business meeting. Prayer is communion with the Father. If we see God only as a problem solver, a blessing giver, we may miss His voice. But when we approach Him as a Father, we listen differently. Kaya nga ang unang hakbang sa pakikinig sa tinig ng Diyos sa panalangin ay ang pagtitiwala. Hindi natin maririnig ang Diyos kung ang tingin natin sa Kanya ay kontrabida, hadlang sa kaligayahan, o killjoy ng buhay. Kaya maganda po yung sinasabi sa Aklat ng Awit, Kabanata 111, talatang 18, "Buksan mo ang aking paningin upang makita ko ang kabutihang dulot ng iyong kautusan." Napakaganda ng panalangin ito. Dahil kung tayo ay rebelde, makasarili, self-centered, wala talaga tayong makikitang maganda sa mga utos ng Diyos. Ang palagi po nating titignan ay yung mga bagay na gusto lang natin. Kaya kung minsan ang tingin natin sa Kanya ay parang magulang, na ang dami-daming bawal na sinasabi sa atin. At tayo naman bilang mga anak, palagi nating tinatanong, bakit bawal ito? Bakit kailangan iyan? Bakit ako nalilimitahan? Parang mga kabataan na kapag pinagbawalan, ang tingin sa mga magulang ay kontrabida. O kung minsan, ang tingin ay parang monster. Natatakot na sa magulang. Pero kung iisipin natin, mga kabataan, bakit nga ba tayo pinauuwi ng maaga ng ating mga magulang? Bakit ba pinipilit nila tayong mag-aral? Bakit tayo pinakakain ng masustansyang pagkain? Bakit tayo pinatutulog ng maaga? Dahil hindi ayaw ng magulang na sumaya tayo, kundi dahil mahal tayo ng ating mga magulang at ganoon din ang Diyos. Ano ang sabi sa Kanyang salita mula sa Aklat ng Awit? "Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo, aking iingatan at susundin ng buong puso." Kung uunawain natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin, ay pangwalang hanggan. Dumating na ba tayo sa puntong nasabi natin, "Lord, tama po kayo nang turuan ninyo akong magpakumbaba. Tama po kayo, Lord, nang turuan niyo akong magmahal ng kaaway. Tama po kayo nang ako ay magpatawad." Kapag tayo po ay nananalangin at nagmumuni-muni ng salita ng Diyos, doon po natin naririnig ang Kanyang tinig. Hindi bilang galit na utos, kundi bilang nagmamahal sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, sumunod po tayo. Hindi dahil obligasyon natin bilang mga mananampalataya, kundi dahil nagmamahal tayo sa Diyos at sa ating pagsunod, doon natin nakikita at nararanasan na lumalalim pala ang ating relasyon sa Kanya. Tayo nga, gusto natin mayroong malalim na ugnayan. Bakit hindi nating pangarapin at gawin na magkaroon din po tayo na malalim na relasyon sa Diyos? Pangatlo,
God's voice brings affirmation and not just instruction. Whom I love, with him I am well pleased. This is powerful. God affirmed Jesus before public ministry, before success, before suffering. Sometimes in prayer, God not say, do this. Instead, He say, I am with you. Mahal kita. Sumunod ka lamang sa akin. Mga kapatid, hindi natin kailangan subukan ang kasalanan para malaman na ito ay masama. Hindi mo kailangan hawakan ang apoy para malaman na ito ay mainit. Hindi mo kailangang sirain ang buhay ng kapwa mo para patunayan may masamang bunga ang maling gawa. Hindi mo kailangan siraan ang kapwa mo para mapatunayan na ikaw ang bida. Sapat na po ang mga halimbawa ng Biblia. Si Adan at Eva, si Cain, si David, si Samson, lahat sila ay patunay na ang kasalanan ay may kapalit. Kaya ano sinasabi ng aklat ng Genesis, Kabanatang 4, talatang 7, ang kasalanan ay parang mabangis na hayop na nag-aabang upang lupigin ka at pagharian. Kapag tayo po ay nananalangin, tayo ay tunay na nakikinig sa Diyos. Kaya lang kung minsan, yung babala ng Diyos ay hindi po natin naririnig. Madalas nagsasabi ang Diyos, huwag mo nang ituloy kasi mapapahamak ka. Tumigil ka na kasi hindi na maganda ang iyong ginagawa. Lumayo ka na sa kasalanan. Kung minsan hindi natin naririnig iyon, pero ito ang panawagan ng Diyos sa bawat isang mananampalataya. Ayaw lang nating pakinggan. Ayaw lamang nating tanggapin. Bakit? Kasi meron tayong gustong pakinggan. Na pawang tayo lamang ang makikinabang. At kapag hindi po natin pinakinggan ang tinig na iyon ng Diyos, hindi dahil tahimik ang Diyos, kundi dahil pinili nating baliwalain siya. We live in a world full of criticism, pressure, and comparison. But God's voice restores what the world breaks. Kaya po napakahalaga ng tinig ng Diyos sa ating pananalangin. Huwag lang tayo yung salita ng salita. Huwag lang tayo yung hingi ng hingi sa Diyos. Subukan din po natin na pakinggan ang Diyos habang tayo po ay nananalangin. At panghuli, God's voice confirmed by the Spirit and the Word. At sabi ng verse 16, as soon as Jesus was baptized, He went up out of the water. And that moment, heaven was opened. And He saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on Him. The Spirit descended like a dove. This shows God's voice is never isolated. It is aligned with the Spirit of God. And it agrees with Scriptures. Kaya nga ang important reminder para sa bawat isa sa atin, God's voice will never contradict the Bible. God's voice will never promote sin.
God's voice will never bring confusion. Kaya kung mahalaga sa atin ang salita ng Diyos, dapat hindi tayo nag-aanyaya ng kasalanan. Tinatalikuran dapat natin ang kasalanan. Kung patuloy tayong namumuhay din sa salita ng Diyos, dapat hindi tayo nagiging instrumento ng paghihiwa-hiwalay. Dapat tayo ay nagiging instrumento ng pagkakaisa. Prayer is not guessing. It is discernment. Kaya sa bawat desire, tanungin natin, godly ba ito o ungodly? Ang lahat ba ng sasabihin ko, ang lahat ba ng gagawin ko ay nakalulugod sa Diyos? O pawang pansarili lamang ang aking ginagawa? Ito ba ay magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos? Bago po tayong magsalita, bago tayo magbitaw ng mga salita, isipin muna po natin, ito ba ay totoo o mayroong kasinungalingan? Makakabuti ba ito sa aking pinagsasabihan o sa mga taong makakarinig? Kaya mga kapatid, napakahalaga po ng salitang confirmation. Kaya kapag mayroon nagkwento sa atin, huwag muna natin itong paniwalaan. Much better kung aalamin din po natin kung ano ang punot dulo ng bawat pangyayari. Always remember, binigyan tayo ng Diyos ng 2 tenga at 1 bibig. 2 tenga para marinig natin ang magkabilang panig. 2 tenga para marinig natin ang sinasabi ng bawat isa. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng iisang tenga lamang, na ang palagi lamang nating naririnig ay yung mga taong gusto nating pakinggan. Mga kapatid at mga magulang, mas nalulugod po ang Diyos sa mga mananampalataya na inaalam muna ang tunay na pangyayari bago humusga. Huwag lamang po nawa tayong magbase sa mga gusto natin na pakinggan. Huwag lamang tayong magbase dahil ka-close natin yung nagkwekwento sa atin at nag-jump agad tayo sa conclusion. Iyan, ganyan talaga ugali niyan eh. Masama talaga ugali niyan eh. Meron kaagad tayong conclusion. Kahit hindi pa natin naririnig ang tunay na pangyayari, ang tunay na kwento. Mga kapatid, we are united. Tinawag tayong the United Methodist Church, pero kung minsan dumarating tayo sa punto na tayo ay nagkakahiwa-hiwalay. Dumarating sa sitwasyon na tayo ay mayroong pagkakabahabahagi. Bakit? Bakit nangyayari iyon? Kasi hindi tayo marunong makinig. Hindi natin inaalam ang totoong pangyayari, basta na lamang tayong nagko-conclude doon sa ating narinig. Iyan ba ang buhay ng mga mananampalataya? Iyan ba ang gusto ng Diyos na mangyari sa bawat sumasampalataya sa Kanya? Kung nais po natin ng pagkakaisa, huwag tayong maging one-sided. Bagkus, patuloy nating alamin ang katotohanan, ang tunay na kwento upang mapanatili natin ang pagkakaisa. Amen? Kaya sa umagang ito ang tinuturo po sa atin ng baptism of the Lord.
patuloy tayong inaanyayahan na simula ng ating tanggapin ang ating Panginoon sa ating buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas, bago na tayo. Wala na ang ating dating pagkatao. Inalis na yun ng Panginoon. Pinalitan niya na ng pawang magagandang ugali, mapagmahal, mapagpatawad, mapagpakumbaba. Kaya kung patuloy nating inaangkin na tayo ay mananampalataya at ang Espiritu Santo ay namamalagi sa ating puso't isipan, dapat makita sa atin ang kahalagahan ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. So how to hear God's voice in our prayer? First, learn to be still. Be still and know that I am God, sabi ng Panginoon. Silence is not emptiness. It is space for God. Be consistent in prayer. You recognize voices you hear often. Saturate your life with Scripture. God often speaks through what He has already written and obey what you already know. God gives more light to those who walk in the light they have. Mga kapatid at mga magulang, prayer is not only say, Lord, hear me. Prayer is also, Lord, I am listening. Huwag po tayong sumama sa mga taong mukhang banal. Dasal ng dasal, pero masama ang asal. Sa halip tayo ay maging taong nakikinig sa Diyos, nagtitiwala sa Kanyang utos, at isinasabuhay ang Kanyang salita. Dahil kapag tunay po tayong nakikinig sa tinig ng Diyos sa panalangin, magbabago ang ating pamumuhay. At the Jordan River, heaven opened, the Spirit descended, the Father spoke, that the same God still speaks today. Not always loudly, not always immediately, but always faithfully. Kaya nga, this coming week, when you pray, don't rush. Don't multitask. Don't just talk, but listen. Because the God who speak at the Jordan is the same God who desire to speak to you right now. Mga kapatid at mga magulang, nais ng Diyos na magsalita sa iyo kapag ikaw ay nananalangin. Pero dahil punong-puno ang puso mo, punong-puno ang isip mo ng mga negatibong kaalaman, hindi makapasok ang salita ng Diyos. Hindi natin marinig ang nais sabihin ng Diyos. Every time na tayo po ay mananalangin, i-empty po natin ang ating puso at hayaan po natin na kumilos ang banal na Espiritu upang patuloy po nating maunawaan ang kahalagahan ng pananalangin at pakikinig sa tinig ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Father God, quiet our hearts. Remove the noise, the fear, and the distractions. Teach us not only to pray, but to listen. May we recognize your voice, trust your heart, and obey your will. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
Dear brothers and sisters, as we continue in worship, let us prepare our hearts to give our tithes and offerings. Whatever the Lord has blessed you with, let us give joyfully and generously. For God loves a cheerful giver. Please take this time to offer your tithes and pledges as an act of worship and thanksgiving. We give thee bow thine own, whate'er the gift may be. All that we have is thine alone, a trust, O Lord, from thee. Amen. Let us pray. We thank you, Lord, for your abundant blessings and provision in our lives. We acknowledge that everything we have comes from your gracious hand, and with grateful hearts we bring these tithes and offerings to you. May you bless what we give and use it for the building up of your kingdom, to meet the needs of your church, and to share your love with those around us. Make us generous in spirit, faithful in stewardship, and joyful in giving. For we offer not only our gifts, but also ourselves in service to you. Lord, thank you for your countless blessings. We offer these gifts with thankful hearts and trust that you will use them for your glory. Teach us to give cheerfully and faithfully. In Jesus' name we pray. Amen. For our hymn of thanksgiving and dedication of lives, let us sing God of the Sparrow, God of the Way. God of the sparrow, God of the wind, God of the swirling stars, all does the creature sing, all does the creature say praise. Of the earth
does the creature cry, save? God of the rainbow, God of the cross, God of the empty grave, how does the creature say grace? How does the creature say thanks? God of the hungry, God of the sick, God of the prodigal, how does the creature say care? How does the creature say life? God of the neighbor, God of the foe, God of the pruning hook, how does the creature say love? How does the creature say peace? Tayo po ay manalangin. Let's pray. Pwede niyo pong gamitin ang mga luhuran sa inyo pong mga upuan or the kneeling rails here in the front as we come together in prayer. Gracious and loving God, we come before you with humble hearts and grateful spirits. In the baptism of our Lord Jesus Christ at the Jordan River, you revealed your will, your presence, and your redeeming love. You declared, God, your beloved Son, and through Him you assured us that we too are your beloved children. Tinawag to live lives of obedience, of faithful obedience, faith and faithful trust in you. We thank you, Lord, for the message we have heard today, and we acknowledge the importance of listening of your voice in prayer. Thank you for the life of our dear pastor, Pastor Ryan, as he deliver your messages to us this morning. As you spoke of the Jordan, may our hearts also be attentive to your voice, calling us, guiding us, correcting us, and assuring us of your love. Teach us, Lord, to quiet our hearts before you, to seek you not only in words we speak, but in the stillness where you speak to us. Help us to discern your will and to respond with obedience and faith. We lift before you our messenger of your word. We thank you for the message that has been proclaimed. Grant your servant, Pastor Ryan, a renewed strength, clarity of mind, and a fresh anointing of the Holy Spirit, that he may continue to proclaim your truth with faithfulness, courage, and compassion for the building of your church. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa oras na ito. We entrust to you our church, your church, the Good Samaritan First, United Methodist Church, all the ministries and programs of your church. May every ministry be guided by your Spirit, rooted in word, and shaped by your will. Unite us, Lord, in purpose and love, that all we do may glorify your name and serve your people with humility and grace. I pray for the council, the ministerial team, the Good Samaritan Christian School, the whole TGSF UMC family. Be with us, O God. Guide us, lead us. And we glorify your name sa lahat po ng aming gagawin, iisipin,
sasabihin at paplanuhin. Kayo po ang maitaas namin. Hindi po ang aming sarili, hindi po ang aming mga narating. Kayo po, O Diyos, ang makita sa lahat ng aming pong mga plano at naisin. Kayo po ang maihayag. Kayo po ang mag-glorify. Thank you, God, sa oportunidad, sa pagkakataon na makapaglingkod kami sa pamagitan ng mga ministeryong ito ng iyong iglesia. Thank you so much, O Lord. Merciful God, nilapit din namin sa inyo ang mga kapatid namin, those among us who are sick, mga may sakit, those who are weak and suffering in body, mind, or in spirit. You are our great physician or doctor and the giver of life. We ask, Lord, for your healing touch upon those who are in pain, those undergoing medical treatment, those recovering from illness, and those burdened by long-term conditions. Grant them, Lord, strength for each day, peace in moments of fear, in hope amid uncertainty. Tulungan mo sila, Panginoon. Comfort them, surround them, Lord, with your comforting presence, your Holy Spirit. Guide the hands and wisdom of all the medical caregivers, medical practitioners, and restore them, Lord, according to your gracious and perfect will. Where your healing is slow or unseen, give them patience and sustaining grace. Where healing is complete, may thanksgiving overflow. Dito man sila sa paggamutan, worshiping with us online. Oh God, cover them with your precious blood. Send your Holy Spirit. I pray for healing, complete healing and recovery in Jesus' name. We also lift before you, Lord, those who are grieving, especially Sister Angie and her family, the Sistona family, as they mourn for the passing away of Sister Angie's beloved mother. Lord of life and resurrection, receive your servant into your eternal care. Comfort the family in their sorrow. Grant them assurance of your promises and surround them, Lord, with your peace that surpasses all understanding. Be near to them, O God, in the morning and uphold them with the hope of resurrection and the life we have in you, O Lord, our Savior, Jesus Christ. With thanksgiving, O God, we also remember those celebrating birthdays and wedding anniversaries. Bless them mightily, O God, with good health, joy, faithfulness, and many years marked by your steadfast love and guidance. Sino man sila, those who are celebrating their wedding anniversaries, birthdays, our celebrators, bless them, O Lord. Ano man yung mga prayers and hearts desire nila, in Jesus' name. Thank you, God. We also give you thanks, Lord, for the victories and answered prayers you have granted. Salamat po sa mga panalangin na patuloy niyong sinasagot, sa mga pagtatagumpay sa kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon, both those we clearly see and those may we not yet understand. We acknowledge, Lord, that every good and perfect gift comes from you, and to you alone belong all honor and glory. Salamat po, Panginoon. Bless for blessing those people na may mga pagtatagumpay, nakapasa sa interviews, sa trabaho, sa exams. Kinikilala namin ang lahat ng ito na pagpapala na galing sa iyo, O God. Tinataas din namin before you, Lord, our country, your people, our community, the Philippines, lahat po ng mga leaders namin, government leaders. I pray for wisdom, integrity, and compassion. Those who are in authority, I pray for them. I pray for peace where there is conflict, justice where there is injustice, and unity where there is division. Heal our land, strengthen our communities, and guide us to be an instrument of your righteousness and love. As we depart, Lord, from this gathering, send us forth
renewed by the power of your Holy Spirit, attentive to your love, confident in your grace, and committed to be faithful in service. May we live each day, Lord, as your beloved people, bearing witness to Christ in all that we say and do. All this we humbly offer in the name of Jesus Christ, your beloved Son, our Lord and Savior. Amen. Amen. Shall we all rise as we sing the last stanza of our closing hymn? God of the ages, God near at hand, God of the loving heart, how do your children sing joy? How do your children sing? May the blessing of God the Father Almighty be upon us all. May the saving grace of our Lord and Savior Jesus Christ be with you. The guidance, the empowering of the Almighty, the Holy Spirit be upon us now and forevermore. Amen. Dakilang may likha sa kalingat pangunawa, mangyari ang iyong diwa sa langit at sa lupa. Bigyan mo ng sapat ang lahat sa araw-araw, turuhang magparaya gaya ng iyong gawa. Anyo kami sa pagmamatas upang maiwagsik ang lupit at ahas, at samahang lumikha ng pamayan na payapa sa kalikasan, ang buhayan, kakanyahan, paniniwala. Siya nawa, siya nawa, siya nawa, siya nawa. Magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Mapagpalang araw at mabiyayang linggo po sa atin, mga kapatid. Maaari na po tayong umupo.